Kasabay ng pagbalik sesyon ng Kamara ngayong araw, ipagpapatuloy rin ng House Committee on Government Reorganization ang kanilang pagtalakay sa dalawang panukalang batas na naglalayong mapalakas ang Independent Commission on Infrastructure. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Mela? Yes, Naomi, nagsimula na ang pagdinig ng House Committee on Government Reorganization ukol sa dalawang panukalang batas na layong mapalakas pa ang Independent Commission on Infrastructure. Mula sa ICI, target sa mga panukala na gawin na itong Independent Commission Against Infrastructure Corruption at palakasin na nga ang kapasidad nito. Kabilang sa mga isinusulong na igawa dito ay ang subpoena at contempt powers at ang kapangyarihang maghain na mismo ng reklamo laban sa mga sangkot sa korupsyon, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, isa sa mga proponent ng panukala, umaas silang bago mag-Christmas break ay tuluyan ng maipapasa ng Kamara ang panukala. Kanina isang bagong resolusyon din ang inihain ni San Fernando na humihimok naman sa Kamara na huwag bigyan ng clearance si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na isa sa mga naisasangkot ngayon sa isyu ng maanumalyang flood control projects. Sa hiwalay na press conference naman ni House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon, inilatag din niya ang mga natukoy na questionable flood control projects sa Davao Region. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga kongresista. I think very clear po na there's every reason for the ICI to basically go into Davao City, to go into Davao Occidental. Dahil nakita ho talaga natin dito na hindi ho totoo no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. Sa mga nakita ho nating incomplete, poorly situated, unconstructed projects po na ito. And to be very clear, this involves not just one district, it involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of ghost projects in Mindanao Island. Dapat lahat ng nasangkot, hindi lang dito sa flood control anomaly, kundi sa lahat ng mga issue o lahat ng mga iskandalo na pinapatungkulan ay pera ng taong bayan, dapat hindi nga maibigay sa kanila yung mga clearances o i-refrain na maibigay sa kanila yung mga clearances. Sa halimbawa ko, ang isang ordinaryong kawani ng gobyerno, kung may isang lapis dyan o stapler o papel na hindi niya ma-account, hindi binibigay sa kanya yung clearance eh. Tapos ito, mga nasangkot sa mga iskandalo na to, mabibigyan na lang basta-basta ng clearance. So yun yung pinupunto natin dito. Naomi, sa ngayon nga inaabangan naman natin yung inaabangan din natin yung pagbabalik sesyon ng Kamara mamayang alas 10 ng hapon at aantayin natin kung matatalakay rin sa plenaryo ang mga isyong may kaugnayan pa rin sa flood control project. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmores.